Isang napakagandang araw sa inyo mga kapadyak. Ngayon nga po pala ay gagawa lang po ako ng isang maikling video para i-review po natin yung produkto na nabuksan natin noong nakaraang buwan. Kasi po, magdadalawang buwan na po since na po na nabuksan to. Ito po yung 4 piston na hydraulic brake na para sa Bafang BBS02 at saka BBS HD. Ito po yung hydraulic brake na meron po siyang integrated na na brake sensor. So, nag-promise po ako sa inyo na gagawa ako ng video na para sa review kasi nga po magdadalawang buwan na tulad ng sinabi ko. So, pag-usapan po natin kung ano na ba yung nangyari dito sa brake na to. Kung okay pa ba. So, ayan. Bago po tayo mag-usap-usap ng ganyan kasi hindi po tayo dito gagawa ng video. So, magbabike po muna ako ng konti. So, doon po natin pag-usapan sa labas para makita niyo naman po yung paligid dito sa amin ngayon kasi nga po winter. Napakadulas. Napakaraming snow. Tapos, grabe. Medyo delikado mag-bike. Pero okay lang, doon tayo sa labas mag-usap. Grabe, napakadulas. Pero tingnan nyo naman mga kapadyak, kahit madulas, magbe-brake ako. Tingnan nyo Humihinto talaga kasi nga yung gulong ko maraming tinik na bakal mga kapadyak tulad ng sinabi ko sa inyo. So kumakapit yan sa sa mga yelo dito. Pero grabe, okay pala i-bike. Medyo nakakatakot pero nakaka-enjoy. So hinto muna tayo dito. Ayan. Subukan ko sana mag-bike dun, kaya lang ang taas ng snow, grabe hanggang bewang ko. So titingnan ko kung pwedeng mag-bike dun kasi nga kung hindi matigas yung yung snow, hindi pwedeng mag-bike. Dito napakataas, grabe, hindi ko na makita yung Tingnan ko lang, lalakarin ko. Parang pwede naman. Kung makita ako ng mga tao dito na magbabike ako sa ganitong sabihin na sa akin parang baliw ako. Kasi hindi naman talaga pwedeng magbike sana dito, napakadelikado. Kaya lang syempre, kung punong-puno ka ng kalokohan, susubukan mo talaga, di ba? Mag lower gear lang ako yan. I-zero ko muna kasi nga subukan ko na akayin lang yung bike dito sa taas. Grabe. Grabe, anong kalokohan ba itong naiisip ko? Hoy. Ayun, lumubog na nga yung pa ako. Ay, grabe. Parang hindi pwede mga kapadyak. Subukan ko sumakay kung lang, ano ba tong kalokohan itong naiisip ko? I-lower. Uy! Ayan. Ayan, grabe mga kapadyak, nahulog ako kasi nga pagtukod ko sa paa ko, tingnan nyo. Ayun napakalalim hanggang tuhod. Ayan, so tingin ko hindi pwede i-bike dito kasi nga pag pa lang sa ko, sa paa ko kanina, lumubog na yung tingnan ko, maglalakad ako ng konti. Lumubog na hanggang tuhod. So pagka nag-bike ako dito, ayun, lumubog na naman ako. Hindi pwede. Ayan. Pero mag-usap-usap na lang tayo dito mga kapadyak. Uy, lumubog na naman. Ano ba yan? Putek, tingnan nyo naman. So hindi ako pwede mag-stay sa isang sipa-sipain ko na lang para tumigas. Ayan. Ayan. So ayan yung bike mga kapadyak. So ayan mga kapadyak, nag-bike lang ako dito kasi nga gusto ko sanang pag-usapan yung
yung hydraulic brake na ni-review ay inano natin, na unboxing natin nung nakaraang buwan, kasi nga halos magdadalawang buwan na. So gusto ko lang kayong bigyan ng update kung ano ba yung nangyari dun sa brake na yun. Ayan, lalagay ko yung link dito sa description, kasi nga yung brake na to na sinasabi ko sa inyo, ito yung hydraulic brake na 4 piston na pang bafang talaga, kasi nga may integrated na brake sensor, naka-install na talaga. So i-connect mo na lang, okay na. Pero syempre hindi ko kayo nabigyan ng review nung nakaraan kasi nga kabibili lang. So ngayon halos magdadalawang buwan na ginagamit ng kasama ko. So ngayon yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung nangyari, malakas pa ba o nasira na ba? Pero good news mga kapadyak, yung brake na yun ay buhay pa. Tapos kung gaano siya kalakas nung pinakaunang bili namin, pa rin talaga, malakas pa rin yung kapit niya hanggang ngayon. Halos walang pagkakaiba. Lang talaga, yung magpapalit ka lang ng mga brake pads, ganyan. So pagpalit mo ng brake pads, ayun, ganoon naman, parehong-pareho sa kung paano mo siya binili o paano mo na-install nung unang araw. Malakas talaga. So hindi siya nasira mga kapadyak. Hindi katulad nung nang ni-review ko sa una na pares ng Meroka, saka yung isa na brakes. So nasira talaga. Eto, nagtagal talaga to ng halos magdadalawang buwan na. So syempre bibigyan ulit kayo ng ng update kung ano ba mangyayari sa mga susunod na buwan. Ang kagandahan nga lang doon, yung pinaka-sensor niya, kahit mabangga ka o mahulog yung bike mo, hindi siya uuga. Kasi yan yung problema sa mga brake sensor na DIY, yung mga ini-install lang natin. Yung mga idinidikit natin sa sa handlebar, parehas nandito sa akin, ayan. Ayan, yung magnet nakalagay lang dun sa sa mismong brake lever, at saka yung yung pinaka-sensor niya naka-tape lang din dun sa saka naka-glue. So kung mabangga ako, kung mahulog, kung mawala yung magnet na yun, kung mahulog, hindi nagagana yung yung bike, 'di ba? So kailangan i-disconnect ko yung yung connection niya para gumana. So ayan mga kapadyak, yan po yung update natin dito sa natin sa mismong hydraulic brake natin. Sabihin ko sa inyo na para sa akin sa ngayon halos magdadalawang buwan na, so recommended talaga para sa akin. Hindi siya na failed yung niya, okay na okay talaga, so maganda. Kaya yung may-ari na gumagamit ton, wala siyang complain kasi nga malakas pa rin. Kung tulad na sinabi ko sa inyo na yung kung paano namin yun install, kung gaano kalakas sa simula, hanggang ngayon parehas talaga. Ayan. Tapos ang ginagamit niya nga palang brake pads, yung metallic. So okay na okay. Ganda ng kombinasyon. So mga kapadyak, ayan, samahan nyo ako. Magbabike pa ako ng konti dito. Titingnan ko dun sa taas ng hills dun kung pwede pa ba magbike, kasi nga namimiss ko na magbike. So dito hindi pwede, napakataas ng snow. Ano ba yan? Excited pa naman sana ako, kaya lang hindi pwede. Lulubog yung kalahati ng bike natin. Grabe dito sobrang. Ito yung slidey mga kapadyak. Ganito, papakita ko sa inyo yung ayan mga kapadyak, napapansin nyo ba yung kulay ng dito, ng snow? Yung nandito sa taas, puting puti talaga. Yung nandito naman, kulay transparent, yung parang kulay tubig. Wala namang kulay yung tubig, diba? Transparent siya, ganyan. Ang ibig sabihin, pagka ganyan yung kulay, yan yung pinakmadulas. Grabe, napakadulas niyan mga kapadyak. Shiny. Yan yung iniiwasan namin dito. Yan yung hate ng mga tao dito sa sa mga malalamig na lugar, sa nagyayelo. Yung mga ganyang type ng Kaya napapansin niyo, ayan ang daming ang daming nilagay na mga maliliit na bato o mga buhangin para medyo gumaspang. So yung mga taong naglalakad dito, may matatapakan sila na Kasi nga kung purong ganyan lang o yung walang bato, bilang ka lang ng mga 5 segundo o 3 segundo, hulog. Tapos tingnan nyo naman yung ko, ayan yung gulong ko, ayan, may mga tinik, ayan bawat spikes o bawat mga knobs ng may mga tinik yan. Kaya nga okay na okay dito grabe. Kaya lang nakakabis na talaga magbike ng long ride. Sarap sana. Tapos ito medyo flat kasi nga sobrang yellow na. So samahan nyo ako mga kapadyak, laro-laro tayo ng konti dito sa sa ice.
nakakatakot kasi nga yung ano ko, yung pinakasapatos ko dumudulas pero yung gulong hindi. Masarap sanang ano, ipakamot yung gulong diyan sa ano, kaya lang hindi ko gusto sa ganyan. Yung ibang mga ano, yung mga tornilyo o yung mga metal studs na nakalagay diyan, natatanggal kasi nga syempre, yun yung kumakapit sa ano. Kasi nakakapit lang yan sa ano, sa pinakailalim. Nakapatong lang, tapos yung bilog niya parang nakaipit lang. So kung i-spin ko yan palagi, iba natatanggal. Sayang. Mahal pa naman.